Guys, for today's vlog ay dito ako sa labas. Ayan, tininang ko kung umuulan pa ba. Ayan nga, umuulan pa. At dahil problema din ako sa Gcash ko, guys. Na-stress ako sa Gcash ko, guys, dahil yung Gcash ko yung hindi na matransfer yung laman. Ano pa naman yun, guys, 7,000. Kaso nag-request na ako sa sa Gcash mismo. Walang update. Nadismaya ako sa Gcash. Kaya nakakadala, hindi na ako magpupundo ng pera sa Gcash ko. Kung meron ako, kaya gumawa ako uli ng Gcash at di ko na siya pupunduhan ng pera. So, yan nga, nag-request ako sa Gcash ng pan transfer. Transfer fund. Ganun pa din, wala silang update. Magti 3 weeks na. So, sabi ko, wala pala tayong ibang mga option. Kaya puntahan natin sa opisina ng wala naman silang opisina. Hindi ko alam kung paano mag-request ng doon, kung paano kuhanin yung pera. Wala talaga. Sabi ko, ang hirap pala pag nagka-problema sa ganyan. Kaya yun, guys, kasi yung SIM card ko na deactivate. Wala akong alam na ma-deactivate pala siya pag hindi mo siya niloadan, hindi mo masyadong ginagamit. Kasi nga, andito ako sa Japan, yung anak ko lang ang ko. Malay ko ba, nagpagawa lang ako sa anak ko ng Gcash account. So, yun nga, hindi na loadan. Ayan, siguro na-expired yung niya, na-deactivate siya. Kaya, timing pa naman, may laman na nilagyan ko siya ng pera. 7,000 kasi nga gagamitin ko sana. Ayan, hindi ko na siya ma-send kasi nangihingi ng OTP. At kaya namin nalaman na deactivate, na yung SIM card sa anak ko. Parang ipinalit yung SIM card ko dun sa SIM card ng anak ko, yung sa cellphone ng anak ko. Kasi hindi ko nga masyadong ginagamit. Doon nalaman na hindi na gumagana. Dahil nanghingi ng OTP yung Gcash para ma-send ko yung pera sa anak ko. Ayun, wala. Kahit nag-request na ako, wala talaga. Hindi sila nag-update, hindi nag-reply. Nag-send naman ako ng documents doon sa hinihingi nilang wala. Niha, niho, wala talaga. Kahit man tawagan namin yung number nila doon, may number kasi pag magkaroon ka ng problema, wala. Ring lang ng ring. Or computer ba yun? Basta yun lang. Kaya nakakadismaya talaga yung Gcash na yun. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, okay lang yun, mawala. At least, na-aware na ako, aware na na ako. Parang na ba na, huwag mo na ulitin. So, yun nga, sa mga dyan na nagpupundo talaga ng pera sa Gcash at lagi kayong gumagamit ng Gcash, dapat yung SIM card nyo din, lagi nyo ding i-update, lagi nyo ring gagamitin or lagyan nyo ng load para hindi siya ma-deactivate. Kasi nakakadala talaga, guys. Ang hirap pa naman kitain ng pera ngayon. Mahirap ang sitwasyon ngayon dito sa Japan. Nandito kasi ako sa Japan, guys. Kaya yung SIM card ko, syempre hindi ko ginagamit. Yung anak ko lang ang pinapagamit ko dahil kung meron man akong hingi ng gagawin sa ko, halimbawa dito sa Gcash ko or dun sa credit card ko, paghingi ng OTP, doon ko pa lang siya gagamitin yung SIM card. So malay ko ba na magkaganon, wala namang sinasabi na may expired pala yun pag hindi ginagamit. Ngayon ko lang nalaman na magkaganyan. Pati yung anak ko wala ring alam dahil first time din niyang nagkaganyan ang SIM card. Kaya, talaga tayong magagawa. So, tanggapin na lang natin ang katotohanan na yung pera na yun, wala na. Ay naku, ang hirap talaga ng buhay dito. So, inaano ko na lang, hindi ko na lang iniisip kung
Kung ano sana eh, gagamitin ko sana yung pera na yun eh. Kaso wala tayong magagawa. Ayaw talaga ibigay ni GCash. Nag-send ako ng passport. Nag ano pa ako ng yung picture sa ano ko. Parang selfie yun. Pinasa na namin dun. Pinasa ng anak ko kasi nga yung anak ko pumunta dito last week. Last 2 weeks na. Siya ang nag-request ng transfer fund nga dahil nga doon sa ano ko, yung SIM card ko na na-deactivate. Wala talaga. Nag-reply lang isang beses yung kauna-unahang request namin. Yun lang. Tapos wala nang update. Ganun pala yun, guys. Sa mga nakakaalam dyan about sa mga ganyang sitwasyon, sa mga problema sa GCash, kung may alam kayo, please paki-comment lang po kung may alam kayo sa ganyang problema. Kasi sayang talaga kung iisipin. Sayang talaga. Pero kung wala kang magagawa, wala talaga. Kasi wala kang malapitan. Wala kang matawagan sa GCash nila, contact number nila, wala. Kung meron man, lang siya, parang computer lang yata yun eh. Tunog lang, music lang ang naririnig mo. Tapos, sinubukan tawagan ng anak ko. Siguro mga makalating oras na, wala pa rin tao na sumasagot. Office hours pa yun ha. Ewan ko. Ayaw siguro nila ibalik yun. Ang laki pa naman ng laman. Nakakadismaya talaga. Pag Pinas talaga, ewan. Dito nga sa Japan eh. Pag may sobra ka, halimbawa, nakalimutan mo yung sukli sa, halimbawa, dun sa post office, nangyari sa amin yan. Ibabalik nila yan. Halimbawa, kahit sintabo. Ibabalik nila. Magulat ka na lang bakit may dumating na 10 yen sa, sa pintuan mo. May nakasobre pa. 10 yen siya. Nangyari na yan sa amin ilang beses. Tapos, halimbawa, nagbayad ka ng bills, tapos, wala kang barya. Halimbawa, 7,900 yung binayad mo. Tapos, 8,000 yung, yung pera mo. Ibabalik nila yun. Ikakaltas nila yan. Hindi man ibabalik, ikakaltas nila yan sa next month na bayaran mo. Yun lang ang maganda dito sa Japan. Sa Pinas, wala talaga. Parang scammer yung GCash na yan. Kasi wala silang update eh. Nag-update ako sa bago kong ginawang GCash ko, walang update. Yung first time lang na nag-request kami, yun lang, doon lang siya nag-reply. Tapos, nung mga sunod na araw, wala na. Nakailang chat na ako sa GG na yun. GG daw ang, dyan eh. Doon ka daw mag-chat sa GG. GG ba yun? Tawag doon. Kaya, nakakadismaya talaga. Hindi ko na alam eh, anong gagawin eh. Pati anak ko, wala ring alam kung hindi rin alam kung anong gagawin. Ayun, suko na lang ako. So, yun lang guys. Sa mga GCash user dyan, huwag na kayong magpundo ng pera. Or, pwede rin magpundo kayo ng pera. Kaso, kailangan talaga update nyo SIM card nyo palagi. Lagyan nyo ng load. Lagi nyo gagamitin para hindi siya ma-deactivate. At mawalang parang bula yung pera nyo sa GCash. So, yun lang guys. So, yun lang. Bye for now. Sa mga nanonood dyan, pakisubscribe naman ang aking YouTube channel na Rombo Family Vlog. So, bye-bye guys!